Ayan po mga kalingap, welcome back po sa ating YouTube channel, Boy Tabang. Siyempre kasama ko po si Yansky at yung kanyang pinsan, ayan, si Kaloy? Wado, si Wado. Siyempre, meron po akong kasama dito. Nandito po ngayon kami sa bayan po ng Mapanas. Tama po ba kuya? Yan, anong barangay to kuya? Barangay del Norte. Di Norte. Del Norte. Del Norte. So nandito po kami sa bayan ng Mapanas, sa barangay po ng Del Norte. No, kasama ko po si Kuya Rafael. Ayan, si Kuya Rafael ay isang kagawad sa isang Barangay dito. Anong barangay yun? Kuya? Barangay del Sur. Del Sur. Yun. So nandito ngayon kami sa Barangay Del Norte, pero si Kuya Rafael ay taga Barangay Del Sur, no? So meron po siyang inirekomenda sa amin na isang senior citizen na po ba to kuya? Senior citizen. Senior citizen. So ayan mga ka-partners, palapit na po kami. Nasaan po ba yung kanyang tirahan kuya? Nandiyan lang. Nandyan lang. So mga kalingap, no, huwag niyo pong kalimutan na pa-like at pa-share po ng ating vlog ngayon. At syempre, sa mga bago dyan, pa-subscribe po ng ating YouTube channel, Boy Tabang. No, sila Kuya Joey ay nandun po sa labasan at nagpapahangin sila. So tara po mga kalingap at bisitahin po natin kung sino yung nirekomenda ni Kuya Rafael. So ayun mga kalingap, nandito na ngayon po kami sa inirekomenda ni Kagawad Rafael, no. Yan yung kung ano po yung mapapansin sa likod ko mga kalingap, no. Ito po ba yun Kagawad Rafael? Ito mga grabe, tambakan ba ito ng basura dito kaya? Kasi lang yung tambak ito. Ayan, nakikita nyo po mga kalingap yung kapaligiran ng bahay. Mga basura po, no, mga basura. Ito na po ba yung kagawad? Hello po. Magandang hapon na po kasi mga kalingap. Ayan, nandito po si tatay. Hello tay, kumusta? Ay. Kaya po, basurero. Ganun pa rin, basurero. Ikaw yung nangungulekta pala dito ng basura sa barangay na to? Oo. Ayan. Tay, pwede ba maikot yung bahay mo? Saglit lang, ipakita ko lang sa kanila yung sitwasyon mo. Ayan. Sa mga kalingap, pakita ko lang po sa inyo, no? Ayan. Siguro itong mga yero na to, ito po siguro yung nakokolekta niya doon sa mga basura na kinokolekta niya sa barangay na to, no? Mga kalingap. Ayan po, mga pinagtagping-tagping yero na lang. Tapos sa likod po, hindi na natin puntahan kung ano yung meron sa likod, pero kung ano po yung nasa harap na sa tingin nyo ano yung meron sa likod, ganun na po yun. Ayan. So maghingi lang po tayo ng konting informasyon kay Kagawad Rafael kung bakit niya nirekomenda sa atin si tatay. Kagawad Rafael, pwede ko bang matanong kung bakit nairekomenda mo si tatay sa amin? Kasi wala nang trabaho yan, saka walang kasama sa bahay. Walang kasama. Tapos senior citizen na rin yan. Sa tingin nyo, ilang taon na siya na ganito yung buhay niya? Matagal na, mga ilang taon na, ganyan na yan. May anak yan pero nasa Maynila siguro. Pero wala nang komunikasyon, parang gano'n. Aywan ko lang po kung mayroong komunikasyon. Gusto ko lang pong magpasalamat kay Kagawad Rafael na kahit paano binigyan tayo ng isang beneficiary na kung saan pwede po nating matulungan. No? Ayan, Kagawad, thank you. Bisitahin na po namin at kumustahin si tatay. Ayan mga kalingap, tara, kumustahin na po natin si tatay. Ito po siguro yung mga nakokolekta niya, mga kalingap po. Ito tay. Pwede bang pumasok? Saglit lang. Ayan. Sige tayo, dun ka tayo. Usog ka, dito ako. Dito ka. Dito ka. Ayan. Ito po mga kalingap yung sitwasyon sa loob ng bahay ni tatay. Anong pangalan mo tay? Medyo lungko. Medyo lungko. No? Ayan tay, kumusta ka dito? Kahit mo, mawalaan. At inuutangan. Mga kalingap, translate ko lang po kung ano yung sinasabi ni tatay. Sabi daw ni tatay, ganito lang daw yung kanyang kalagayan. No? Bakit tayo ganito yung kalagayan mo? Bakit ganito yung nangyari sa'yo? Pero pwede ka bang mag-share sa amin? Pwede ka bang magbahagi? Kahit anong kumalain, sad, dito pa maulay pero na anak ni Israel.
Mga kalingap, sabi daw ni Tatay Rafael, no, na parang anak mahirap talaga, no. Simula nung pagkabata niya hanggang ganito, sa edad niya, ganito lang po talaga yung sitwasyon niya, no. Nagkaroon ba ng pamilya dati si Tatay? Ano yung pangalan niyo ulit? Ed Medyo. Si Tatay Ed, sabi natin si Tatay Ed na lang, no. Ano po ba, Tatay Ed, yung nagkapamilya ka po ba dati? Ang bata, 5. 5 yung anak mo. Ari nagkagikan, panag ko, Oh. at nagkagikan. Yung asawa niyo naman po. Kahit tuloy wapikan. So sa madaling salita po mga kalingap, no, nagkaroon ng pamilya si Tatay Ed. Pero nung lumaki daw yung kanyang mga anak, iniwan daw po siya, no. Sabihin nating umalis dito sa kanyang poder. Bakit naisipan mo na bakit nila naisipan na iwan ka dito sa ganitong sitwasyon, Tay Ed? Wala na sak na inano, panag ko. Binayaan na. Ayan. So, yun daw po, no. Nung lumaki lang daw yung kanyang mga anak, iniwan po talaga siya. Baka mayroong mga hindi kayo pagkakaunawaan ng mga anak mo dati. Siguro dati talagang istrikto ka sa kanila, ganun. May mga ganung senaryo po ba, Tatay Ed? Eh, bahala na sila. Basta wala ko mang pagsinanumala. Wala ko man sila panhagaya. Panag ko nila. Nagkagikan. Yung sa asawa niya naman po, Kay Adto. meron po ba kayong hindi pagkakaunawaan? Nag-away ba kayo? Bakit kaya iniwan, ganun? Waray kami Wala. away. Wala. Diri ako makiaway. Ayan, sabi daw ni Tatay Ed, no, yung mga anak daw niya, tinanong natin kung meron bang hindi pagkakaunawaan doon sa anak or sa nanay ng ng pamilya ni Tatay Ed. Pero sabi daw niya, hindi daw naman niya pinapalo dati ng mga bata pa, hindi naman pinapalayas. Tapos si Tatay Ed daw ay hindi ugaling na yung makipag-away, no, makipag-bangayan doon sa kanyang asawa. So talagang walang rason kung bakit iniwan talaga yung kanilang tatay, si Tatay Ed. Siguro yung rason doon, ganito yung sitwasyon lang ni Tatay Ed, mga kapatid. Walang lupa, walang kayamanan, kumbaga, di ba? Ganito lang po talaga yung sitwasyon niya. Makikita niyo. Yan niyo pa yung sitwasyon niya. Grabe. Paano kung umuulan dito, Tatay Ed? Ano naman yung kalagayan ng bubong mo? Hindi mo nagtuturo. Hindi naman siya tumutulo. Oo, kailangan hindi katuro. Dito ka natutulog, Tay. Sa mga kalingap, dito po daw natutulog si Tatay Ed. Ayan. Anong gamit nito, Tay? Ay, pag itiging tatampin, mahag ko. Taplak mo, parang kumot. Pero pa'y tampin, mahag ko. Subali ito, mga kalingap, yung kanyang kumot, oh. Sako po. Ikaw ba, tinahi mo lang to? Galing po magtahi ni Tatay Ed, oh. Tinahi lang daw niya. Itong tubig na to, ano to, Tay? Bakit iniinom? Ito yung iniinom mo. Naka, mga kalingap, no? Dito po. Pwede bang matingnan, Tay Ed? Yan, dito po daw umiinom si Tatay Ed, mga kalingap, po. Inaalog din sa dagwin. Yan. So, para sa akin, mga kalingap, no, sa akin lang, itong mga ganitong lalagyan ng tubig, hindi po yan pinaka-safe. Kasi baka contaminated to, galing to sa basura na nakalakal niya or kinuha niya dito sa mga bahay-bahay, tapos contaminated. Nako, kawawa ni Tatay Ed, magkakasakit po siya. So, ito yung mga damit mo. Ito po yung mga damit niya, mga kalingap, no? Bakit may helmet ka? Galing yan dun sa mga basura na kinolekta mo. Hinatag sa akin. Hinatag ini. Reke, tumayawan. Ano daw, para saan daw? Hinatag din. Binigay lang daw po sa kanya, mga kalingap. Kawawa naman po di Tatay Ed, no? Paano ka naman nagsasaing? Ay, dinudulungan na kan pagkaroon. Nanghihingi ka na lang, kumbaga.
Ayan. Paano kung halimbawa bigyan kita ngayon ng bigas? Lahat na yak doon, nagtutuglan. Minsan dito ka nagsasaing banda. Ayan. Paano naman tay, ano ba yung ginagawa mo doon sa araw-araw tay? Ano yung ginagawa mo? Ano ginihimo mo adlaw-adlaw sin kinabuhi? Walang kapil at basura. Nangungulikta ka ng basura, okay? Tapos? Ayan ang pinakatrabaho ko. Tapos? Ay, nada na yung mga pinatagang bugas, kwarta. Yun yung pinakabayad sa'yo. Hmm. Yan, minsan daw sa pagkukolekta niya ng mga basura, minsan daw bigas yung binibigay sa kanya o di kaya pera. Ayan. Tapos, ano yung ginagawa mo doon sa mga nakolekta mong basura? Ay, pinakapil. Tinatapon, sinusunog mo. Buti pinapayagan ka ng mga barangay official na yung mga nakukolekta mong basura ay sinusunog. So, hindi makarayog sa balay. Mapay, gintutuyangan ka sa mga barangay. Okay naman sa kanila. Yung surroundings ng bahay ni Tatay Ed talagang contaminated po, no? Kahit yung mga basura ma-immune mo, kahit dito sa loob ma-immune mo, no? Kung gaano ba ka-contaminate yung hangin. Kasi tingnan nyo, puro basura lahat basura yung nasa paligid, no? Ilang taon ka na, Tatay Ed? Ha? Ilang taon ka na? Ano na ko, sinta. Mag-80 ka na. Lahing lagad. Sabi daw ni Tatay Ed ay talagang matanda na. Lahing ba matanda na. Ayan. Dahil kung halimbawa may makapanood doon sa vlog natin ngayon, doon sa sitwasyon mo, ayan. Ano ba yung pwedeng maitulong kung sakasakali na mga nanonood sa iyo doon sa halimbawa may gustong tumulong sa iyo, may makapanood doon sa sitwasyon mo, may tumulong sa iyo. Ano yung specific na tulong na gusto mo? Ay, pag himog hapon balay, Bahay talaga. ang balay, lumarag ako inamalay. Tapos maayos, no? Tapos hindi na ganito, hindi na yung puro mga basura. Ano? Ano atay, ito tatanungin kita. Ano yung masasabi mo sa kalagayan mo na wala kang mga anak na nag-aasikaso sa iyo, walang asawa na nag-aalaga sa iyo, wala lahat sila. Ano yung masasabi mo sa kalagayan mo? Tinangalayo na lahat paghapon. Nanay masusugad sa imong sitwasyon nga sugad kasi niya nakapuri. Pero may tigil kay Pinurel. Maghanap buhay nga dati. Panhapil at basura. Minsan ba dumadating sa punto tayo Ed na nalulungkot ka na bakit kaya ganito yung sitwasyon ko, meron naman akong pamilya pero iniwan ako, na minsan ba naiisip mo yun? Oo. Mamingaw. Mamingaw? Din. Pag kinaw na mo mga anak asawa, hasta anak mga anak. Mamingaw. Ano naman lang yung dinadasal mo na sana mangyari kahit papano sa isang araw? Bawa. Nagkukuan lahat. Naglilibang-libang. Hindi pa kung ano-ano ang mga iharapin, halaman, nahapil na lahat para malibang lahat. Para malibang na lang yung sarili mo. Paano tayo kung halimbawa magkasakit ka, lalong-lalo na ganito yung sitwasyon ng klima ng tirahan mo, paano kung magkasakit ka? Doon la. Kasi hindi po imposible na hindi ka magkasakit sa ganitong sitwasyon mo tayo. Kasi yung immune pa lang ng mga basura is talagang makaka-apekto na doon sa kalusugan natin. Paano yun tayo kung mangyari? Ano na lang yung gagawin mo? Sila kabugtuhan. Hindi ang kabugtuhan pa. Ayan mga kalingap, no? Panibagong
panibagong kwento ng buhay na naman po yung nasaksihan sa ating channel, no? Yan po yung sinasabi ko sa bawat mga upload ko, mga live ko na sana yung mga sumusuporta sa Kalingap ay matingnan yung aming mga naipa-vlog, no? Isa na naman po yung ating beneficiary na deserve ng tulong po ninyo. Kasi wala naman po kaming kakayahan ng mga scouter na kami po pang sariling tulong yung ibigay namin kung ano po yung hinihingi ng tulong ng beneficiary namin, no? Wala po kaming sapat na kakayahan para tuparin yung kanilang kahilingan kasi unang-una wala po tayong views, wala po tayong gaanong sponsor, no? Kaya sa pamamagitan po ng iyong pagla-like at pag-share at pag-share ng konting blessing na rin, malaking tulong na po yun na matulungan natin yung ganitong klaseng pamilya, sitwasyon, buhay ng isang tao is masagip natin sa ganitong kalagayan, mga Kalingap, no? Ayan, sana po kahit papaano mapansin nyo yung mga beneficiary po ng The Great Team Waraynon, no? Makikita nyo naman po na every time nga meron kaming na-scout, minsan po talaga may deserving po ng tulong or may mas deserve ng tulong. Ano, tay? Bigyan kita ng pagkakataon, Tatay Ed, na humingi ng tulong sa kanila kasi marami yung nanonood sa atin. Sige, pwede kang humingi ng tulong. Tagalog lang, ha? Ayan, nandito sila, tay. Humingi ka ng tulong. Manawagan ka. Naman nagkaroon. Bulig ba? Sige, tay. Kahit kung maluluoy ka, naharap sa iyo simbulig. Kahit ako pobre gud at ikakaluan man sang kadaman niya mga tao. Tama. Maulan. Sabi daw ni Tatay Ed, no? Explain ko na lang ulit. Makikita naman po daw ng karamihan dito sa barangay kung ano talaga yung sitwasyon ni Tatay Ed na talagang kailangan niya ng tulong at sana po matulungan natin siya. Ano, mga Kalingap? Sa mga nais pong magpahatid ng tulong sa mga ganitong klaseng beneficiary po natin na gusto nyo tulungan, may description po tayo dyan sa baba. Ano? I-contact nyo na lang po ako kung paano yung proseso ng kung halimbawa magpaabot kayo ng tulong kay Tatay Ed. Kung ano po, i-chat nyo po ako, nandyan naman yung Facebook account ko, i-PM nyo lang po ako kasi doon po natin malalaman kung ano yung proseso kung gusto nyo tumulong sa mga kagaya ni Tatay Ed. No, Tatay Ed? Si Tatay Ed ba'y may talent para lumang kumanta? May sample nga? Pasample nga, Tatay Ed. Kasi minsan kasi karamihan doon sa mga napapabahayan namin ay sa pamamagitan ng pag-awit, inaalay nila doon para sa makakapansin sa kanilang sitwasyon. For example, gusto ko na alayan ko yung mga tao na nanonood ngayon sa akin. Alayan ko sila ng kanta kahit paano maaltik sila na tulungan ka. Kahit konti lang, tay. Kahit konti lang. Sige, tay, yung mga kahit yung mga dati pang mga kanta, importante mabigyan mo sila or mabahagian mo sila ng isang awitin na magpapalambot ng puso nila para tulungan ka. Sige, tay. Kaya po, mga Kalingap, hahandugan po kayo ni Tatay Ed ng isang awitin para kahit papano lumambot po ang inyong puso at matulungan po siya o matulungan po ninyo siya sa kanyang sitwasyon. Sige, Tatay Ed, go! Kairosan dinayaan an kasing-kasing waray kalipayan masakit tayrmi an panumduman tungod kay ipininsar waray naman. Kailan? Alay, wala. Ayan. So, mga Kalingap, yung ano ba yung kantay? Ano ba yung ibig sabihin ng kinanta mo? About doon sa iniwan ka, kumbaga, ng isang minamahal mo. Tay, meron akong bigas dito, yun lang yung may tutulong ko, ha, sa ngayon. Ayan. Ito, tay. Oh, bigas. Kakatagun at wala pa nagpagtusun. Oh, hindi ka pa nagsaing. Wari pa. Bakit? Wala man. Yan sabi ng tatay, hindi pa daw siya nakasaing kasi wala nga. Ano, tay? Practical na sagot ba? No? Ayan, ito, tay, galing yan kay Ate Vic Jones.
Hindi man to magtatagal na. Yung halimbawa may pambili ka ba ng ulam? At tawa ay. Wala. Ayan po yung mga yan po yung sinasabi ko mga kalinga. Pero yan tay, pasensya na kung bigas lang yung ibibigay ko sa iyo muna ngayon ha. Kasi ayan, wala po kasi kaming kakayahan upang magbigay ng pang financial sa iyo kasi ito lang po yung kaya namin ibigay sa ngayon. Pero hayaan mo kung may maantig doon sa kwento ng buhay mo, kahit gaano kalayo tay, dadalhin ko dito ha. Ayan, pagpasensyahan mo na yung binigay namin ha. Maupay na eh. Handog po yan ni Ate Bit Jones mga kalingap, no? Ayan. So sa pabigas po ni Ate Bit Jones ay marami po talagang natutulungan kagaya ni Tatay Ed. Ano? Ayan. So kung halimbawa walang bigas si Ate Bit Jones, paano kami makaka-scout? Nakakahiya naman kay Tatay na papasukin natin kung anong buhay meron siya tapos wala man lang tayong itutulong. Charity vlogger nga, di ba? Magba-vlog ka na meron kang ibibigay kahit bigas lang. So napakalaking ambag po ng pabigas ni Ate Bit yun kahit sa maliit na bagay. Ano tay? Ayan. So tay, hindi na ako magtatagal. Sana kahit papaano nagkakilaran tayo, no? Ikinagagala ko na nagkakilala tayo. Pagpasensyahan nyo na kung bigas lang yung pwede kong maitulong sa ngayon kasi yung gawain lang po talaga namin, tagahatid lang kami ng kwento mo doon sa mga manunood. No, pero kahit pa paano, dahil may sumusuporta sa atin, kagaya ni Ate Bit Jones, yan, nakakapagbigay rin kami, nakakabahagi kami ng pambigas para sa iyo, no? Ayan. Sa mga kalingap, sana po, kahit pa paano, huwag niyong kalimutan, i-share niyo po yung kwento ng buhay ni Tatay Ed, no? Ayan. So, makikita niyo naman po, sa intro pa lang natin, no, sa una pa lang kung ano po hitsura ng bahay niya. Tingnan niyo po. Kawawa. Hindi naman mainit dito, tay? Diri ka. Hindi naman. Okay lang naman. Maupay. Okay lang naman. So, ayan, mga kalingap, gusto ko lang pong pasalamatan yung lahat ng sumusuporta at walang sawang sumusuporta sa The Great Team Marainon. Ayan, nandiyan si Manitiri Anderson, Ma'am Irene, Ate Joveta Villesa Tejero, Ma'am Hawaii, kay Ma'am Arnil Unil, parang ganun ba? Tapos kay Ate Chari, kay Manay ng Bicol, sa Spurgeon family, kay Tita Malu de Los Santos, kay Ate Selena Barbosa, kay Ate Edna Malinaw, Ate Bit Jones, at kay Ma'am Hayat Mix Vlog, kay Ate Ros Aguirre. Maraming salamat. At sa lahat po ng sina-shoutout ni Kuya Joey sa outro niya, maraming salamat po. Hanggang dito na lang po yung ating vlog. Sana po mabalikan natin si Tatay Ed, no? Ayan. Ingat po tayo palagi at syempre kampay sa Yunara. Adios mga kapartners. Peace out.